Johnny mga labanan. Uy, maraming natin si Brother Johnny. Kaya ba nagkakasala ang tao dahil umalis ang banal na Espiritu Santo? Ayun. Katulad ng ating sinasabi po ay ang Holy Spirit po ay hindi ho basta hindi naman lahat kasi ng tao ay masasabi po natin na nasa loob niya yung Holy Spirit. Pwedeng sabihin natin yung Holy Spirit ay iginagabay. Kasi parang hindi naman kapanipaniwala na nasa loob ng tao ang Holy Spirit tapos yung tao na yun ay kriminal, magnanakaw. Pero nasa kanya ang Espiritu. Ang pwede natin sabihin, yung Holy Spirit ay pwedeng gumawa sa kanya. Hindi nasa loob niya, kundi kahit na sabihin natin ito'y nasa labas ng kanyang pagkatao, pero pwede po itong gumawa sa magitan ng kapangyarihan sa isang tao. Kasi kapag nasa loob, kaya nga ang payo ni Apostol Pablo sa atin ay itong ating katawan sa mga mananampalataya, ito yung katawan natin ay templo ng Espiritu. Nakatira ito sa atin. So, wag natin sisirain ang katawang ito. Wag natin papasukan ng mga karumaldumal, mga bisyo. No? Kasi nakatira ito sa mga mananampalataya. So, ibig po sabihin, sa mga hindi mananampalataya, kaya nga ito, binabautismuhan eh. Pagkatapos na binautismuhan ng isang tao, andyan, mamumuhay sa kanya ang Holy Spirit. Kaya yung mga kriminal, ay yung mga talagang gumagawa ng mga karumaldumal na krimen, hindi natin pwedeng sabihin na nasa loob ng pagkatao nilang Holy Spirit. Pero, nasa labas man ito, pwede itong gumawa sa sino man sa atin. Kaya may mga tao na kahit na sila po ay gumagawa ng mga karahasan at karumaldumal ay sila po ay nagbabago. So, yung nagkasala, kaya ba sila nagkasala dahil umalis ang Espiritu? Pwede silang magkasala kahit na yung mga alagad meron na silang gabay ng Holy Spirit, pero si Apostol Pedro nanaga pa rin di ba? Tinaga pa rin yung kanyang yung huhuli sa ating Panginoon. So, pwedeng magkasala, kapatid. At hindi natin pwedeng sabihin na itong mga nagkakasala. Halimbawa sa atin, hindi naman natin inaamin, hindi naman tayo ipokrito na sabihin natin, hindi tayo nagkakasala. Pero, iniwan na ba tayo ng Espiritu? Hindi naman ganun. So, yun po yung ating sagot dyan, kapatid. Dati. Ang itinayo ni Kristo ay kasamang iglesia ng mga hintil. Tama. Magkasama po yung mga hintil at mga Hudyo. Kasi ang mga alagad, mga Hudyo, mga Israelita sila. At nang mangaral sila, mga nahikayat nila mga hintil. Kaya ang tunay na iglesia, binubuo ng mga Hudyo at mga hintil. Kaya nga hindi tama na iba ang doktrina. Originally kasi ang nangaral mga alagad. Tapos sasabihin, ang doktrina galing sa hintil, galing sa bago. Hindi pa pwede yun. Kasi ang aral na dala ng mga alagad sa Gawa 1:8 ay galing sa Jerusalem. Di ba? Sabi po ng Gawa 1 talatang 8, dapat tapwat, tatanggapin niyo ang kapangyarihan ng pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa. Mga alagad yung mga ngaral, mga nangunahing mga nangaral. Ang dala-dala nilang aral kasi mga Israelites, ang dala nilang aral galing saan? Sa Israel. Nagsimula sila sa pangangaral sa Jerusalem, pumasok sa Judea, Samaria, at hanggang sa Pilipinas. Ayun. Hindi po pwede na ang aral galing sa Pilipinas, puntang Jerusalem. Ang aral galing Jerusalem, aral na buhay yan, galing sa ilang Gawa 7:38. Kaya dati, ang aral, hindi po pwedeng initsapwira yung aral ng mga alagad. Mga Hudyo yun di ba? Kaya hindi po, walang punto po yung iyong Pero tama kayo, iglesia sa ilang pa rin kayo. Ang iglesia sa ilang, hindi kami, pambihira naman ikaw. Bakit ba yung hirap-hirap pong makaunawa? Ang iglesia sa 7:38 ng Gawa, hindi kami yan, yung Israel yan. Ano ba ikaw? 7:38, kami ba yan? Iglesia sa ilang nga yan. Kaya natin ginagamit yan. Ibig sabihin, may church na noon. May church na noon. Yung Israel. Hindi ho kami ang Israel. Produkto ng aral ni Kristo na ginamit at ang dalang aral galing sa Israel. Naintindihan mo? Galing ang doktrina galing sa Israel, dinala ng mga alagad sa utos ni Kristo, nahikayat ang mga hintel at ang aral galing sa ilang. Hindi kami iglesia sa ilang. Yung Israel nga yon. So, nasa ilalim na po tayo ng Christian faith. Hindi
yung Israel. Pero ang doktrina galing doon. Okay? Kakatutol mo, tuloy, nagbumukha kang hindi mo na iintindihan. Hindi nga kami Israel sa, inaral nyo lang lagi, claim nyo mga Israel kayo. Sino may sabi sa'yo? Kailan namin sinabi? Israel kami sa espiritu. Hindi kami Israel by blood. Bisaya, ganito, naunsa ka. Ayusin mo kasi. Wala ko kasi sinasabing Israel kami. Ang aral galing sa Israel. Kakulit talaga nito. Deny na naman. Saan ba namin sinabi na? Sinabi ba namin sa literal Israel kami? Hindi namin dinadeny Israel sa espiritu. Ayun. So, hay naku daw. Hay naku nga. Bakit mo ipipilit? Sino maniwalang Israel ako, tinamong mukha ko? Ito, siguro hindi niya naiintindihan po. Sa Episo kasi, yung binasa po natin kayo ng mga kapatid, sa Episo kasi, yung mga hintil, basahin nga natin ito para nakawawa naman to si EDD dati. Bakit nagaganito ito? Sige, ito po ang ating babasahin para sa kanya. Tingnan niyo po, is Episo 2:12. Ito yung napagkamalan niya na kiniklaim namin na Israel kami. Ito po, na kayo ng panahon niyaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipa ng pangako na walang pag-asa at Diyos sa sanglibutan. So, Israel saan? Sa Espiritu. Pero kung sabihin mo, Israel kayo, Israel sa Espiritu. Kaya kumplituhin mo. Pero kung basta mo lang sasabihin, Israel kayo, sabi ko nga sa'yo, Bisaya ako eh. Bakit tayo naging Israel sa Espiritu? Kasi yung doktrina nila, ayan hiwalay dati kay Kristo, ngayon ibinilang sa Israel. Bakit ibinilang sa Israel? By Spirit. Kaya wag mong Israel kayo. Ikomplituhin mo. Israel kayo sa Espiritu. Yes, big yes. Yun. Ngayon, bakit? Sa talatang 13, datapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa, iginaba ang pader na nasa gitna ng paghihiwalay. Wala nang pagitan. Kadati Israel, hintel. Ngayon, di na. Pinagsama na yan. Israel sa Espiritu. Pero, Israel kayo. Alam mo namang ibang ibig mong sabihin yan. Israel by Spirit. So, sana naintindihan na yan. Nagpapakunwari kayong Hudyo. Paano magpapakunwari yung Hudyo? Si Kristo may sabi niyan, na ibinilang na tayo. Ibinilang na po tayo. Hindi na ho tayo magpapakunwari. Yung magpapakunwari yung Hudyo, yung hindi naman ibinilang, pero kunyari ibinilang. Halimbawa, kayo, ang aral nyo, iba. Di kayo nagpapakunwari yung Hudyo, mga kapatid. So, yan po yung katotohanan. At pasensya na po dito kay Edida dati ay pagkakulit-kulit at hindi po niya naiintindihan yung kahit anong paliwanag sa kanya. Pero sanay naman tayo yan.